mayabang ang dating, hindi na magkaroon pa na kung ano-ano, tahimik na lang po tayo. So ganun din yung kay Villanueva. As a matter of fact, hindi nga siya totally na nahimik. Every time na ina-accuse siya, lagi niya sinasabi sa Senate, pagka merong mga plenary doon, merong mga ano doon, pagdinig na nauungkat yan, lagi niya sinasabi, I have the decision that it was dismissed, blah, blah, blah. And as a matter of fact, I did my research, tinignan ko din kung dismiss na nga ba. At nakita ko, dismiss na ibalita. Hindi ko alam sa tao na ito kung bakit hindi niya alam. Tapos ang sasabihin niya, sinikreto daw sa kanya ng ombudsman. Sino ka? Ha? Sino kang Sino kang na para sabihin pa sa'yo ng ombudsman, oy, Remulla, gusto ko lang paalam sa'yo na na-dismiss na yung kay Villanueva. Anong concern mo dun? I mean, nasa DOJ ka. You're a separate entity, separate department. Bakit magsasabi sa ombudsman na Secretary Remulla, dismiss na yung kay Villanueva, ha? Alam ba nila na sisiksik mo sarili mo dyan? Alam ba nila na ipagpipilita mo sarili mo dyan sa ombudsman? Tapos sasabihin mo ngayon, sinikreto. Ewan ko din sa'yo, no? Yabang mo rin. Naiinit ulo ko, eh. Alam mo, pag nakikita ko yung pagmumukha nito ni Remulla, ito yung tipo ng gusto mong, ewan ko na nga, tudod ka din sa mga vlogger mong tanga. Yung mga vlogger ninyo, natatanga-tanga, walang alam kung hindi sumipsip sa inyo, yes man. Totoo yung hinala ng ating mga kababayan na pag inilagay si Remulla dyan sa ombudsman ay iisa-isahin na ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Grabe, oo. Alam mo, matindi talaga, para tuloy totoo yung sinabi ni Chis Escudero na pag binanggit mo yung pangalang hindi dapat banggitin ay ikaw ay tatamaan ng sumpa. Gago! Diba? Siyempre, yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, alam naman po natin na sila po ay talagang mga tapat at nagsasabi ng katotohanan pagdating po sa issue dito sa korupsyon sa ating bayan. At siyempre, ang tinatamaan ho dyan, walang iba kung hindi ho to si Marcos at saka si Romualdez. Kaya tuloy nasisira talaga, sinisiraan ho, di ba? Kung maaalala ninyo. Etong si Chis Escudero, binanggit niya si Martin at saka yan si Zaldico. Ito naman si Villanueva. Simula pa lang yan, noong pa lang ng laptop issue na yan ay nasasangkot si Zaldico ay binanggit na niya yan. Flood control, binanggit na rin niya yan. So talaga nga namang todo-todo na paninira. At syempre, magkakaroon po yan ng mga diversyon. At tulad na nga nung diversyon na yan, ay kay Senator Bongo, di ba? Kitang-kita natin para talaga mawala na kay Martin Romualdez. Pambira, oo. Mantakin mo sa tindi ng issue na ito, tila nawala na kay Martin Romualdez. Gago! Na alam naman natin siya ang kasama doon sa makapangyarihang masasabi nating small committee na sinasabi ni Tiangco na pinamumunuan din niya ho yan ni walang iba kung hindi yung bata niyang si Zaldico. Tapos diyan nagkakaroon ng hocus pocus, 'di ba? Alam naman natin 'yan. At yung budget talaga sabi nga ni Madam VP Sara Duterte, ang budget ay nasa ilalim lamang ng Romualdez Zaldico. So ibig sabihin po talaga nga naman sila lang ang may kagagawa nitong the most ever corrupt budget in the history of the Philippines. Di ba? So in the history tama of the Philippines. Sama, correct kasi naman banat ba English na English Oy, by the way, highway, binabati ko po pala yung mga nanonood sa atin sa umaga na nagkakape, paggising, kinukuha yung iPad, binubuksan ng telebisyon, yung kanilang smart TV, o di kaya kanilang mga cellphone. Oy! Kaya laging lobat yung cellphone nyo pero maganda yan,
Ako ang inyong panggising sa umaga, si Banat Bay. Para alam mo, maraming ang nagme-message sa atin. Sabi nila, alam mo yung nanay at tatay ko, sa umaga, kung dati boses nila ang naririnig ko. Ngayon, boses mo na, animal ka, Banat Bay. Ayaw nyo pang aminin eh. Gustong-gusto nyo yung boses ko eh. Namimiss nyo sa umaga pag di nyo naririnig eh. Tama, mali? Kunwari pa kayo nanay, tatay ninyo eh. Kayo rin naman nag-e-enjoy sa timbre ng aking bunganga. Ay, nako, pambira ka, Banat Bayo. Anong bunganga ba yan? Nako, delicates yan, delicates. Oy, binabati ko ha. Ohayo gozaimasu. Tama ba? Ohayo gozaimasu? Morning ba yun? Konbanwa minasan. Hindi ko na maalala. Naku, matagal na akong hindi nakapunta sa Japan. Last month pa lang. Kailangan ko na atang bumalik ulit dyan sa Japan. Kasi alam mo, ayoko mawala yung Nihongo sa aking sistema. Kaya kailangan natin babalik-balik dyan. Tama ho ba? Oy, binabati ko yung ating kaibigan dyan sa Japan. Napakarami nating kaibigan dyan, lalo na dyan sa Kabukicho. Ay! Yung kaibigan ko dyan, kamusta na po kayo? At binabati ko rin siyempre yung mga kaibigan ni Boss Dada dyan sa Kabukicho. Marami dyan. Yung mga taga-Africa dyan, kaibigan ni Boss Dada yan. Pag si Boss Dada, di na tinatabihan ng mga ka-Afrikano dyan eh. Okay. Oh, hello, my friend. Upay? Ay, sorry naman. Sorry. Kasi yung mga dyan eh, yung mga Aprikano dyan eh. Ang lapit ng lapit eh. Anyway, binabati ko po kayo lahat. Ohayo. At syempre, binabati natin mga kababayan natin sa Middle East. Hello po sa inyo lahat. At syempre, walang iba dyan sa The Hague. Hello po sa mga dahig. Wala na po ba tayo issue dyan? O may issue pa rin kayo hanggang ngayon? Hindi na natapos ang putangin ng issue na yan O tigil-tigilan nyo ng issue dyan ha. Kulang na lang pag-awayan ninyo yung halaman dyan eh. Kaya yung damo. Di ba? Hindi kasi lahat na lang pinag-aawayan dyan eh. Huwag yun na pinag-aawayan lahat. Pati pagkain, pinag-aawayan ninyo. Baka pati yung damo, pag-aawayan nyo dyan. Tigil nyo na yan ha. Mas may malaki pang issue. Huwag na kayong nag-aaway-away dyan. Ang importante, pag pumunta kayo dyan, pinapakita nyo suporta kay Pangulong Duterte. Hindi suporta kung kani-kanino. Tapos mag-aaway-away kayo. Hindi kaya nung nagpunta ako dyan, ayoko nagtatagal eh. Ayoko nakikisali sa chismisan eh. Hindi ako bibiro. Binilinan ko na kagad yung kapatid natin sa SMNI dyan eh. Sabi ko kay Anton, oy, power! Anton! Yung mga bata mo dyan, away ng away! Hindi, binilinan ko na siya kagad. Sabi ko, ayoko nang away-away Basta dadaan lang ako to show support, to do my job. Then alis na kagad. Ayoko na yung mga issue nyo dyan. Buti naman, tinatago niya na ako. Salamat, Anton. Thank you very much. You're the best. Anyway, eto na nga. Pag-usapan na natin ito mga issue. Hindi kasi alam mo kung bakit ako bumati. Kasi sabi nung iba dyan, Banat Bay, di ka na bumabati. Diretso ka na kagad ng alam mo, gusto ko nga dito magkaroon ng portion. Di ko alam kung paano ko gagawin eh. Araw-araw mamimigay tayo ng 500 Gcash. Siguro sa mga 5 na readers natin. Viewers pala. Viewers, hindi readers. Viewers natin sa end of the, ewan ko paano ko gagawin yun. May idea ba kayo? Kunwari, magtatanong ako ng 5 question. Ang unang magtatanong ako ng isang question. Ang unang makakahulang 5 ay may 500 na Gcash. Alam ba yung para makapag-share tayo ng konti nating mga blessing. Paano kaya gagawin yun? Kasi ayoko naman mag-away-away kayo kung sino yung naunang sumagot. Aalamin ko, maghahanap ako ng AI na makakapag-analyze kung sino yung unang nag-comment, di ba? Para malaman natin. Tapos mabigyan natin ng GCash na 500 pesos. So, di ba? Pang-kape rin yun, pang-Starbucks. Pang-Starbucks din yun, mukha ka na rin social nun pag nag-Starbucks ka, di ba? Tapos bigla ka magbebenta ng tilapia sa loob ng Starbucks. Maraming ganun sa Starbucks nagbebenta ng tilapia. Punta kayo, lalo na sa mga may call center. Naku po, napakarami nun.
Pagpasok mo sa Starbucks, hindi na parang coffee shop eh, parang ng palengke, nagbebenta ng mga tilapia, ang ingay. Na? Oh, anyway, pag-usapan na natin itong kay Villanueva. Ay nako, ito si alam mo itong si Remulla, exciting din. Gusto ko magpasalamat sa kanya. Palakpakan natin siya. Oh, bakit ba bumaligtad ka na? Hindi, gusto ko lang pasalamat sa kanya. Kung wala sa kanya, walang topic eh. Kasi siya yung pinakabida-bida. Hindi, eto, walang biro ha. Yung mukha ni Remulla, yan ang pinakabida-bidang nakita nating public servant. Bro, sobrang bida-bida niyan. Nung nasa DOJ yan, sobrang bida-bida niyan. Halos nagkasakit na nga dahil sa sobrang bida-bida eh. Di ba? Nag-leave ng ilang buwan yan. Alam mo, nung nag-leave siya na nahimik ang DOJ eh. Naging professional ang DOJ. Nung nagkasakit siya kasi tumahimik eh. Pero nung pagbalik na naman niya, nag-ingay na naman siya, nababoy na naman ng DOJ. Hindi, alam mo kasi mga kababayan, ang dami ho dyan sa DOJ, mga matitinuho mga tao dyan, mga professional o mga piskal dyan, mga professional ho yung mga, lalo-lalo na yung mga hindi appointee, yung bagang mga talagang naandyan na, yung career officer na mga naandyan. Uy, binabati ko pala yung mga piskal na naandyan ha, kasi tuwing nagpupunta po tayo dyan, may mga piskal tayo nakikilala at sinasabi nila, nanonood daw sila. Sabi ko, sana naman wala akong nasabing pangit sa inyo. Hindi, totoo naman. Mabubuti yung mga tao dyan. Ako marami kong kilala mga piskal na hindi ho in-appoint. Sila ho ay mga magagaling hong mga piskal na very sila objective sa mga desisyon. Kaya lang nahahaluan ng politika pagka pinasukan mo ng politiko na appointment. Tulad nito ni Remulla. Nababoy ang DOJ nung nandyan siya eh. Oh, pero ngayon, professional na uhuli ang mga taga-DOJ. Na ho sila uli? Hindi na ho sila kumikiling at sila ho'y nagtatrabaho na lang. Hindi ko alam eh. Isipin ninyo dati nung nandiyan si Remulla, maya't maya ang gulo ng DOJ. Ngayon, matitino na. Sana yung acting pa ba o sekretary na yung taga-DOJ ngayon? Parang acting pata eh. Wag po nyo gagayan si Remulla. Parang awan nyo na. Kasi ngayon, nabubulabog naman yung ombudsman, nagmumukha na naman silang palengke doon. Dahil sa ginagawa ni mantakin mo saka nakakita, ombudsman, araw-araw may press con. Hindi, di ba? Araw-araw na lang nasa harap siya ng media. Ewan ko hindi ko maintindihan. Mas marami pa atang oras yung pagharap niya sa media kaysa sa pagtatrabaho niya. Alam na alam mong politiko eh, di ba? Alam na alam mong in the future may pinangangalagaan para kumandidato. Alam mo, Brad, eto masasabi ko sa iyo, hindi na pala sekretary, ombudsman na Remulla, hindi lahat ng bagay nadadaan sa pagpapakyut, pag-iepal. Maaring, sige, sabihin na natin, bilang politiko, mataas yung iyong awareness sa tao. That's half of the story, yung awareness mo bilang politiko. Pero the other half of the story, if they will vote you, sa ginagawa mo, kahit 100% yung magiging awareness mo, walang boboto sa'yo. Oh! Gago! Kasi sabi mo nga, ang buhay, ang batas, parang ruler yan. You can bend the law, but you will not break it. Ang bihirang buhay ito. Ano ito, iPhone Air? Hindi, totoo. Gago! Oh, sana ko sinabi mo, the law is like an iPhone Air. Promotion to, Apple, bigay naman. Kasi ang iPhone Air daw, isa sa pinakamatibay na Apple, iPhone. Kasi dahil sa titanium, kaya ang daming nanonood ako, sinusubukan kasi, di ba, ang nipis nun yung iPhone Air? How I wish. Sana all meron. Di ba, nipis-nipis nun? Kahit daw baliin mo yon, hindi kasi katulad ng mga Pro Max na siyempre para ka naglagay ng brick sa loob ng bulsa mo. Ito daw ang nipis-nipis pero hindi mo daw mabiyak. Abay, para palang batas yan. Yung batas na you can bend but you cannot break. Gago! Sana ganun. Next time, Remulla, ganun. Anyway, ikaw nga, bilis mo magkaroon daw ng iPhone eh. May picture eh. Hindi ko lang alam kung totoo yun Ayoko na lang, hindi ko pinost yun. Baka mamaya hindi totoo eh. Baka mamaya ini-AI no. Nakakatakot kasi ngayon, daming AI eh. Ang daming AI na lumalabas ngayon kaya delegates. Baka mamaya magkaroon ako ng scandal dyan AI yan. AI yan. Pagka ako nagkaroon ng scandal, AI yan. Sigurado yan Tambaluslos din eh.
feeling Romualdez din. Yung feeling niya, siya na ang presidente. Hindi, alam mo kung bakit. Yung sinasabi niya, secret lang daw yung decision. Ay, naku po. Gusto kitang tuktukan, Remulla. Napakayabang mo. Ano kailangan ipaalam sa'yo? Kailangan talaga iabisuhan ka sa opisina mo? Sino ka ba? Di ba? Hindi kasi alam mo, hindi pa pwedeng maging secret yan. Any decision of the court, including the ombudsman, meron niyang pinapublicize, pwede mong kunin. As a matter of fact, ilang beses sinabi ni Villanueva sa Senate, ako mismo narinig ko, binabalita ko nga dito na na-dismiss na yung kanyang kaso. Ilang beses, ewan ko sa'yo, hindi ka nakikinig. Sang kubeta ka ba nag-ano? At hindi mo napapakinggan yun, tapos sasabihin ngayon, tinago sa'yo. Sino ka para pagpaalaman? Feeling ka rin presidente, no? Feeling ka hari. Hindi porket hindi mo alam, sinikreto sa'yo. Ano to? Hindi, yun kasi yung sinasabi niya. Sinikreto daw. Alam mo, may mga ganyang bagay na hindi mo na ine-epal sa tao. Di ba? Hindi mo na pinapublicize sa tao. May mga discarding ganyan. Halimbawa ko, ang dami ko ng kasong na-dismiss. Oo. Sabi ko nga sa inyo, ang dami kong kaso, di ba? Narinig nyo ba yung kasong... kaso ko kay pangalan nito, yung bida-bidang tumakbong mayor. Yung networker. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Ayun, ano ba yun? Rian Ramos? Ay, hindi. Hindi, yung jowa ni Rian Ramos. Si Versosa! Yun. Halimbawa yun, di ba? Na-dismiss. Alam ko, na-dismiss na yun alam ko, hindi ko... Basta sabi ng abogado ko, relax ka na lang dyan, tapos na yan. Okay na yan. Alam ko, na-dismiss na yun. Hindi ko naman pinalandakan pa dito yun. Ang tagal na nun, ha? May isa pa akong na-dismiss. Yung kay Trillanes. Hindi ko rin pinalandakan dito. Isa pa, yung kay Torre. Hindi ko na pinagyayabang. Alam mo, minsan kasi, may mga times na just stay humble na hindi mo na kailangan although there are some lawyers that they have to do it because of their profession. They're lawyers. They have to do it. Okay? Ako, bilang yung client na dinimanda, tahimik na lang ako. Kasi siyempre para, alam mo yun, para hindi na mayabang ang dating, hindi na magkaroon pa na kung ano-ano, tahimik na lang tayo. So ganun din yung kay Villanueva. As a matter of fact, hindi nga siya totally na nahimik. Every time na ina-accuse siya, lagi niya sinasabi sa Senate, pagka merong mga plenary doon, merong mga doon, pagdinig na nauungkat yan, lagi niya sinasabi, I have the decision that it was dismissed, blah, blah, blah. And as a matter of fact, I did my research, tinignan ko din kung dismiss na nga ba. At nakita ko, dismiss na ibalita. Hindi ko alam sa tao na ito kung bakit hindi niya alam. Tapos ang sasabihin niya, sinikreto daw sa kanya ng ombudsman. Sino ka? Ha? Sino kang Sino kang na para sabihin pa sa'yo ng ombudsman, oy, Remulla, gusto ko lang paalam sa'yo na na-dismiss na yung kay Villanueva. Anong concern mo dun? I mean, nasa DOJ ka. You're a separate entity, separate department. Bakit magsasabi sa'yo ombudsman na, Secretary Remulla, dismiss na yung kay Villanueva, ha? Alam ba nila na sisiksik mo sarili mo dyan? Alam ba nila na ipagpipilita mo sarili mo dyan sa ombudsman? Tapos sasabihin mo ngayon, sinikreto. Ewan ko din sa'yo, no? Yabang mo rin. Naiinit ulo ko, Alam mo, pag nakikita ko yung pagmumukha nito ni Remulla, ito yung tipo ng gusto mong... Ewan ko na nga. Did you know about it? Nobody knows about it. We know. Ikaw lang walang alam. Ikaw lang. Alam ko na dismiss As a matter of fact, kung kayo Banateros, nadinig din na yan dito Kung kayo Banateros narinig, ewan ko sa'yo, hindi mo narinig. Manood ka kasi kay Banat Bay. Wag ako kanina nanonood ka din sa mga vlogger mong tanga. Yung mga vlogger ninyo, natatanga-tanga, walang alam kung hindi sumipsip sa inyo. Yes, man. Hindi kasi alam mo, pinanood ko talaga. Minsan sinubukan kong panoorin yung mga vlogger nila. Putang ina, sumakit ulo ko sa katangahan Oo, lalo na yung mga kadiri doon. Ang daming kadiri dyan Yung itsura nila, hindi mo maintindihan kung saan pinulot
lalo na yung logic nila, basura. Di ba? Pag titignan mo talaga, parang kanto boy na ewan, parang nawala yung pagka tinitignan ko yung mga tanso vlogger, yung mga loyalistang vlogger, para talagang mga, ewan ko kung sinto-sinto, o galing sa sa inodoro. Yung bang galing ba sa kanto na dating nag-a-addict sa kanto, tapos tinawag, uy, Elika, bumili ka ng dyan, ng cellphone, ito pera, mag-vlog ka, ganun. Parang ganun yung mga addict. Oh, yung mga tambay, hindi ko maintindihan. Puro ka kasi kayabangan, yan ang katotohanan. Ang yabang mo kasi. Nauuna yung pag-iepal mo, nauuna yung pagpuputak ng bunganga mo, bago mo magtingin-tingin ng research. Ano ba naman yun? Eto this is, sorry to say, Remulla, this is house. Ang pwede ko ba sabihin yung salitang stupid? Ayoko sana, wag na natin sabihin. Ayoko na sabihin, hindi ko na sasabihin yun. Pero sana, bago ka nagsalita, bago mo pinutak yung bunganga mo, nag-research ka. Ngayon bawi-bawi ka. Di ba? Hindi ka mo, sana, ewan ko kung etong hindi ko alam kung sinadya niya yan para mag-ingay lang yung pangalan at masiraan lang si Villanueva. Hindi ko lang alam kung yan ang dahilan niya para masiraan lang si Villanueva. Hindi ko talaga alam. Or talagang stupido ka dahil nagsasalita ka nang hindi mo man lang chine-check yung record. Kaya nga, nauna yung salita mo, tapos bigla kang babawi ngayon at sasabihin mo, Hindi, binawi niya yan O baka nga kasi nga recommendation lang. Hindi necessaryong ipatupad. Recommendation niya. Anak ng tutsa naman, I'm Coco Pimentel. So, ibig sabihin, pwede ko bang i-overturn naman just in case recommend nga. It's not, ewan ko yung nagtatanong medyo mahina When you say recommend, it doesn't mean you're forced or required to follow. Recommend nga So, hindi mo i-overturn. Biglang sabihin, you have the option not to follow. Hindi overturn. Mali naman yung termino mo. O sino ka man nagtatanong ka? Yun. Ngayon, si Remulla, bawi. Ay, nakuryente ka sa sarili mong kaepalan. Epal kasi. Jollibee ka ba? Bida-bida ka? Epal ka masyado Ang epal mo, ayan, nagmukha ka tuloy. Hindi kasi mga kababayan, kaya naman siya tinatawanan, you're a clown. Kasi mantakin mo magsalita ka na ganito, tapos biglang, ay, meron palang desisyon. Ano ba? Gago! What kind of ombudsman are you? May desisyon na hindi mo alam, tas daldal ka ng daldal? Lumabas lang daw siya nung nagsalita na siya. Bayani ka na naman! Gago! Abay, para ka palang si si Romualdez gustong maging bayani Ang daan at ilaw ng Pilipinas. Grabe kayo talaga. Kakaiba kayong gobyerno. Ang hirap nyo talagang tansyahin. Ngayon, ikaw pa ang tama. Ikaw pa yung merong masasabi mo, kung hindi kasi ako nagsalita, hindi naman sila aamin. Hindi ka kasi nagre-research. Gago! Ay, sus! Nueva, kung ako sa'yo, magpahiring ka dyan, ipatawag mo itong na to. At pagalitan mo dun sa kaepalan niyang hindi man lang nag-research. Oo, pagalitan mo kasi mali yan Buti ka, senador ka. Paano kung medyo mababang opisyal ng gobyerno na hindi makalaban? Ibig sabihin, hindi makadepensa dahil walang makinarya. At least ikaw, pakikinggan ka dahil senador ka
pakikinggan ka ng media. Paano naman yung ibang mga gusto lang pagtripan ng administrasyon nato? Kawawa di ba? Inuuna kasi yung pag-iepal bago mag-research Kawawa naman yung mga opisyal ng gobyerno na nagaganyan, di ba? Kawawa Ako, nakakabuwisit ito. Buti na lang talaga, hindi ako opisyal ng gobyerno. Kung opisyal ako ng gobyerno, talagang mabibuwisit sa ganito Yang paggastos sa 10 million pesos niyang pork barrel fund noong siya'y party list congressman pa. Naglabas din ng clearance si Villanueva mula sa Sandigan Bayan kung saan nakasaad na wala siya nakabinbin na kasong kriminal at administratibo hanggang noong Setyembre. At kakasend lamang ito ng opisina ni Villanueva, pinakita rin niya na nagpadala mismo ng sulat ang ombudsman sa Senado noong 2019 para iparating sa kanila dito nga sa pagbaligtad ng desisyon sa kanyang kaso. Ayon kay Senator Villanueva, inasahan na nila ang ganitong uri ng harassment. Idedemanda raw niya ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanyang dating kaso. Gate naman ni Remulla, walang ginagawang harassment kay Villanueva. Kabilang din si Villanueva sa mga senador na nadadawit sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV. Alam mo ko, payo ko lang sa iyo, Remulla. Ang imbestigahan mo yung bakit nasunog yung DPWH. May official bang kasangkot doon? Kasi sabi nila, nababalitaan ko, isang makapangyarihang official daw ang may dahilan nun. Di ko alam kung totoo yun. Pero, yun daw ang sabi Ewan ko. Ikaw na makakaano niya kung imbestigahan mo sana. Kaya lang, huwag ka masyadong lalapit dyan sa nasunog, Kasi maabo-abo dyan. Alam naman natin yung kulay mo medyo na, kaya baka... Hindi, kahit ako, ayokong pupunta dyan. Si Boss Dada, hindi ko pa pupuntahin dyan. Dahil ang itim-itim na ni Boss Dada, baka lalong mangitim yun, di makita. Ikaw, huwag ka nang pumunta dyan. Eto pa. Eto pa ang matindi. Naku po, ano ba yun? Ay, nako. Ito. Kasi alam nyo, mga kababayan, ito namang ICC, tila bumabawi na naman. Doon sa live stream nila, ewan ko nga, sabi ko, ano ba talaga tong bayan natin? Para tayong ginagago na Alam mo yun? Para bagang magsasalita na, ipapa-live stream, ipaganyan-ganyan pa sila, live stream, tapos biglang, all of a sudden, meron na namang changes na mangyayari na kesyo kailangan daw munang ganito, ganyan. Asa na nga ba yung balita na yun? Kasi nakita ko yung kaganina napanood ko, nasabi doon, para bang ayusin pa daw kung paano ipa-live stream. Sabi ko, bakit nagsalita na kaagad yung bossing nyo? Diba? Parang, hindi ko maintindihan Yung usong-uso ngayon, sa Pilipinas ang bida-bida. May ganun Uso ngayon yun yung, wag na kayo magpabida-bida kung bigla naman kayong babawi din. Wag na. Ang nangyayari, bawi kayo ng bawi Parang ganyan, kay Romualdez, di ba? Ay, kay Romualdez, mali. Kay Remulla pala. Sus. Naku, hindi ko makita yun Hindi ko makita yung balita na yun pero napanood ko yun kaganina Sabi na parang tila bumabawi itong ICI doon sa saan kaya itong news na to? Dito lang yan Pero ano naman to? Legit naman. Hindi naman ako magkikwento sa inyo ng hindi legit Pero may sinabi ho nung na tila parang inaayos pa daw. Inaayos pa. Sabi ko nga kung inaayos pa, bakit kayo announce ng announce? 'Di ba? Bakit kayo salita ng salita na para magsabi na ito live stream na dahil ba nandun kayo sa Senado? Dahil nandun kayo sa deliberation? Kaya nyo sinasabi ang mga ganyan ninyong pronouncement? Di sana hindi nyo muna in-announce. Alam mo, ito kasi yung problema ngayon sa Pilipinas Alam mo, they're trying to portray sa tao, di ba? Yung para bagang ang concern lang nila yung optics na kunwari inaayos ang issue ng korupsyon. But in reality, wala.
Yung sinasabing transparent, hindi naman transparent. Keso ngayon, may palusot na naman. 'Di ba? Ang hinihingi ng taong bayan ay yung mga nakaraan. Si Romualdez, yung kanyang hearing ba ang tawag mo doon? O yung pagpunta niya sa ICI. Yan yung mga hinihiling ng tao tapos na lahat. Ano nang gagawin? Nga, wala nang schedule. Ano pa? Tayo na tinatarantado kayo Kayo lang naman natatarantado kasi kami mga hindi naman nininiwala. Pero kayong mga nagpapaniwala na meron pa rin mangyayari dyan, abay, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kami wala na. Ay basta hanggang hindi nila maging independent, ibig sabihin, ewan ko, nakakabuisit sa totoo lang. Kasi bakit? Dapat papel na ng ombudsman yan Ano ibig sabihin? Kasi ngayon, kinreate lang yan ng Pangulo. So paano kung involve yung Pangulo? Hindi nyo naman kayang isuspendehin. Wala naman kayo kapangyarihan ganun. Sana may ganung kapangyarihan. Sana may ganung kakayanan. At pangalawa, hindi kayo dapat pwedeng tanggalin ng Pangulo. Dapat kayo ay fixed term para hindi kayo natatakot doon sa Pangulong nagposisyon sa inyo. Ganun sana ang konsepto sa ombudsman. Ang problema, pinulitika yung sa ombudsman Kita nyo ngayon, may nakita kayong target ng kaalyado ng Pangulo? Hindi. Lahat ng tinatarget nila ngayon, kaya sunog-sunog sila dahil kasi ang focus nila, banata ng kalaban ng Pangulo, banata ng kalaban ni Romualdez. So, mali-mali na yung desisyon nila. Katulad nito ni Remulla. Kasi nga, mali-mali ang iniisip niya. Parang gusto niyang banatan nitong mga nagpangalan kay Panginoon nilang si Romualdez. So, mali-mali ang diskarte. Kasi nga, pinupolitika. Na sana, ombudsman ang gagawa ng ganyang klaseng papel, yung ginagawa ng ICI. Hindi Kaya katawa-tawa kayo Tingnan nyo Ito, ipapakita ko si isyo. Isang matinding halimbawa na pagkalaban, entertainin ng ICI. Ano mo yun? Para bagang bayani sa ICI. Para bagang bayani sa Malacanang. Pero pag ang pumunta at nagsumbong na sa ICI at ang sinusumbong ay ang kaalyado ng Pangulo o di kaya yung kanyang asawa, ang turing na sa kanya kagad kalaban. Akala ko ba independent yung putang inang ICI na yan? Akala ko ba independent yan? Pero pag may lumapit na ang nagsusumbong na tungkol sa asawa ng presidente, ngayon pa lang dinidiscredit nyo na kaagad. Tanginang independent yan. Kagaguhan. Kung hindi tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment. Tingnan mo na kagaguhan din itong statement na ganito, di ba? I mean, even if sabihin na natin, nuisance yan, si Raul yan, kung sino man yan, walang kwenta yan, walang silbi yan, na tao. Kung independent ang isang body, ang isang organisasyon o isang departamento o isang ahensya ng gobyerno, dapat open siya kung ano mang isagmit sa kanya. Hindi nyo kagad tini-turn down. Wala pang isang araw, 2 araw, wala pa isang linggo bago nyo inimbestigahan, tinurn down nyo na. Sana man lang sinabi nyo, pag-aaralan natin ang sinumite ng mga ebidensya at pagka nalaman natin na ito'y merong katotohanan, i-follow up natin ito. Pero kung ito'y pawang pamumulitika lamang, we will dismiss this. Ganun sana ayun, ako na lang kaya maging spokesperson ni Marcos. Siguro 1 million kada araw. Pwede, payag na ako. Baba na 30 million lang kada. Mahirap. Dapat 1 billion. Laki na nanako. Laki ng budget ng Pilipinas Hindi, di ba? Kaysa yung ganitong klaseng pronouncement. Diyan, pinapatunayan ninyo na hindi talaga kayo open. Hindi kayo independent. Sinusuplak nyo na kaagad Paano na ngayon yung mga gustong magsalita? Basta para bagang ang dating nito.
pagkakaalyado ni Marcos, wag na kayo magsalita. Kasi susuplakin lang din kayo. Kung kaalyado ng mga Duterte o malapit sa mga Duterte o inaway si Martin Romualdez, magsalita na kayo. Bayani kayo. That's for sure. Kayo na. Sigurado yan. Pakikinggan namin kayo. Dalhin sa ICI. Tinawag ni Castro ang hakbang na ito bilang hindi naaayon sa mandato ng ICI. Ikaw ang hindi naaayon. Yung ugali mo hindi naaayon sa Malacanang. Hindi naaayon yan. Niya ay nilikha upang mag-imbestiga lamang ng mga maanomalyang flood control at iba pang infrastructure-related issues. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa pagsusuri umano ng Malacanang sa nilalaman ng liham at mga kalakip nito, iginiit ni Castro na wala rong malinaw na aligasyon patungkol sa... Eto ha, sabi niya infrastructure. Meron issue dyan tungkol sa infrastructure eh. Yan sa sinumiti na yan eh. Alam mo yun, ang kalokohan talaga eh. Tapos keso ngayon daw sinasabi na pinag-aralan na. Ilang araw pa lang, 2 araw. Ang bilis nyo ha. Ang bilis nyo pagkakampi ninyo, ang bilis ninyong pag-aralan ha. Anomalyang flood control projects na nag-uugnay sa unang ginang. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Bukod sa kawalan ng koneksyon sa mandato ng ICI, kinwestiyon din ni Castro ang kredibilidad ng liham na basean niya sa hearsay o sabi-sabi lamang. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Giit ng opisyal, tila isang fishing expedition lamang ang pagsusumite ng liham upang siraan ang unang ginang. Sa kabila ng naturang usapin, iginiit ni Castro na nasa kamay na ng ICI kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Ibinahagi rin ng Palace Press Officer na sabi ng First Lady ay hindi niya bibigyan ng anumang pansin ang nasabing issue dahil ito anya ay hearsay evidence. Nang tanungin kung paano niya ilalarawan ang ugnayan ng First Lady kay Maynard Ngu, nilinaw ni Castro na walang direktang pahayag ukol dito mula sa unang ginang. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi na nagsisilbi si Maynard Ngu bilang Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism. Simula Agosto 2025, ani Castro, hindi na hawak ni Ngu ang posisyon bilang Special Envoy dahil natapos na ang kanyang termino o na-expire na ang kanyang appointment. Wala namang nabanggit ang palasyo kung sino ang papalit sa pwesto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Cata. Grabe no? Yan po yung sinasabi natin na talagang itong ICI isang kalokohan. Yan ang katotohanan dyan. Kalokohan. Dahil di naman kayo bukas na talagang imbestigahan ng lahat ng tao. Bukas lang kayo imbestigahan lahat ng kalaban ni Marcos at ni Romualdez. Gago! Yan ang totoo. Buti pa itong SMNI. Bakit mo naman nabanggit SMNI? Yung SMNI Foundation, kahit nakakulong na si Pastor Kibuloy, at kahit kinuha na, yung pinris na yung account niya, lahat ng account nila dun, pinris na. Abay, namimigay pa rin ng bigas. Sako-sakong bigas. Hindi lang isang sako, sako-sako. Kasi dalawa yan eh. Sako-sako. Tignan nyo naman, ang lupit talaga ng SMNI Foundation. Kaya I'm really happy and I really appreciate ang pagsama ng SMNI sa Banateros at nire-representa ni Boss Dada. Boss Dada, ikaw na lang bahala. Medyo marupok na yung tuhod ko eh. Alam mo naman, ikaw nag-gym ka eh. Abang-yabang mo sa kaka-gym. Kaya ikaw na bahala dyan. Gym ka ng gym eh. O di yung yabang mo, pagpo-post mo sa social media, pakinabangan natin. Sama mo si Jay dyan. Isa pang mayabang niyang animal na yan. Basketball ng basketball. Akala mo namang hindi mataba. Diba? Ang yabang-yabang. Di sama mo rin yan. Pagbuhatin mo rin yan nang malaman natin kung maputi ba yung kilikili niya o maitim. Ano kaya ugnayan nun? Gago! Hindi, kasi puro kayabangan eh.
Hindi, maraming salamat po sa SMNI at SMNI Foundation, siyempre kay Pastor Kibuloy, dahil kahit to sa tindi ng pagsubok ng pinagdadaanan ni Pastor Kibuloy at ng buong KOJC ay namimigay at tumutulong at hindi ho, pag sila'y tumulong, sabi nga extra mile, nasa Biblia yan extra mile, hindi po kulang. Di katulad ng tulong ni Marcos at ng gobyerno to, putang ina 20 pesos, bebenta pa. Tutulong na nga lang, gusto pang kumita. Ewan ko ba? Nakakabuisit. Kasi Pastor, kung nakamura ako nakakabuisit kasi yung ganun yung tutulong ka na lang, bebentahan mo pa. Alam mo, utak negosyante yun yung gusto mo ba tulungan kita? Para matulungan kita. Eto, instead na, ayan, kita mo yan, instead na Louis Vuitton ang ibebenta ko sa'yo, tutulungan na kita, mas mababa na lang ibebenta ko sa'yo, ito na lang, Ray-Ban. Di ba? Binenta mo pa, pero pareho pa rin, binayaran pa rin nila. Kung talagang if you care about the eyes of the person na ano ng araw, wag mo nang bentahan. Binebentahan nyo pa bumili ka ng sunglass. Ito, mamili ka na lang. Ito, mas mura ito. Parang ganun ang ginawa nyo Kaysa napakainin nyo yung mga tao, hindi, ito, mas mura ito. 20 pesos na lang yung bigas. Anak ng tutsang kalabaw yan,